Sa wakas ay nirelease na ng Magnolia Chicken Templados itong si Raffy Rivis. Isa ng unrestricted free agent si Raffy Rivis at ayon dito sa mga reports ay hindi pa raw ito magre-retiro at kung meron daw interesadong team na kumuha sa kanya ay susubukan pa rin ito na maglaro dito sa PBA. So yan ngayon ang sitwasyon dito kay Raffy Rivis pero hindi dyan natatapos yung balita tungkol dito sa Magnolia Chicken Templados. Asa ngayon, itong Magnolia mukhang ang pinaplano ay kausapin ng Converge para subukan makipag-negotiate para dito kay Mikey Williams. Alam natin na medyo matagal-tagal na yung kwento dito kay Mikey Williams pero gusto rin subukan ng Magnolia. Isa pang chance para makumbinsi ito na pumirma na dito ng kanilang kontrata at lumipat sa kanilang lineup. Sa ngayon kasi, hindi na ako magtataka kung itong Converge Fiber exercise susubukan ulit. Itong si Mikey Williams, one more try. Pero kung talagang hindi nila makumbinsi, baka nga i-trade na to dito sa Magnolia Chicken Templados. Alam natin bago na coach ng Magnolia at baka ibang approach naman na susubukan nitong si L.A. Tenorio para makumbinsi ito na pumirma ngayon. Dahil siyempre, kung ikaw naman ang Converge, baka sign and trade na mangyari dito. Itong si Mikey Williams ite-trade na dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala naman ay meron makukuhang player itong Magnolia, itong Converge rather, kapalit nitong si Mikey Williams. For example, baka mangyari dito na itong si Mikey Williams i-trade para kay Jerry Cahan-Misi. Marami tayong nakikita dito na iba pang posibleng mangyari pero isa lang yan doon sa mga posibilidad. At hindi rito kung makuha ng Magnolia itong si Mikey Williams, lalalim yung bench ng Magnolia at syempre madadagdagan sila ng isa pang scoring point guard na talagang kakailanganin naman nila sa ngayon. Sa ngayon, ito namang PBA pinag-aaralan daw kung paano ang gagawin dito sa mga limit pagdating sa field foreigners. Alam natin na sa kasalukuyan ay 7 field foreigners ang allowed sa bawat team. Pero gaya nga na nabanggit na natin sa mga nakaraang videos, medyo magulo yung rule ng PBA pagdating dito sa mga field foreigner. Kaya mukhang kinakailangan talaga na baguhin na to. Ang sabi nga nila, gawin na lang ng PBA na simple yung rule. Kapag ikaw ay may dugong Pilipino at ikaw ay kahit saan ka pinanganak, dapat ang consider sa iyo ay isang field foreigner. Regardless kung dito ka pinanganak o sa ibayong dagat. Ngayon, kung ikaw naman ay may dugong Pilipino, dapat ay isa kang Pilipino kahit pinanganak ka abroad. So kung ganyan ang gagawing rule ng PBA, pag na nilang gawing retroactive, syempre hindi naman practical yon. Pero moving forward, dapat ganun na talaga ang rule ng PBA para maging mas simple na ito. Kaya nga sa ngayon, magkakaroon siguro ng major adjustments ng PBA pagdating sa rules. Isa yan dito sa nakikita natin na pwedeng gawin ng PBA para maayos na at mapadali na yung application ng mga field foreigners dito sa PBA. Marami nga nakapuna, bakit pa ang hirap mag-apply dito sa PBA? Hindi rin actually sa PBA, maski sa Gilas, bakit yung naturalization process ay napaka-komplikado. Yan ngayon, ang isa dito sa mga pinag-aaralan ng PBA at huwag na tayong magulat kung magkaroon nga ng biglang pagbabago talaga. Dahil syempre, kung ikaw naman yung PBA, gagawin mo ang lahat para maka-attract ka ng atensyon at siguro na ma-maintain yung interest ng mga fans. At yung pagbago dito sa tinatawag na sabihin na nating format ay isa siguro dito sa makakatulong talaga dito sa PBA sa ngayon. Kaya wag na tayong magulat kung ganyan nga mangyari at eventually nga ay mapalitan na yung rule ng PBA pagdating dito sa mga field foreigners na alam naman natin ay medyo magulo sa kasalukuyan. Kaya nga dapat siguro ito ay palitan na ng PBA at gumawa na ng bago. Thank you.